I am Maharlika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live from the land of our forefathers, from Malaysia, from Indonesia, Singapore, Brunei, England, everyone. This is Queen Helen of Gereja, Elizabeth III. Magandang umaga po sa inyong lahat na nag-aabang. Alam ko na talagang inaabangan ninyo. Dahil mula nung 21, talagang marami tayong ginagawa at marami tayong inaayos. Magandang umaga po sa inyo, lahat na nag-aabang. Ma'am Annabel, Asmain, lahat kayo, alam ko na talagang inaabangan ninyo bawat paggalaw. Nandiyan na rin ang ating mga kapatiran sa Mindanao, Sulu, Palawan, Sabah, Sarawak, Kalimantan, Bulungan. Panalo, sinabi ko sa inyo, Oto Ben, salamat, nandiyan ka. Lahat kayo ngayon, mga kapatid, Robert, sinabi ko sa inyo, darating ang araw, kusa lang magkaroon ng problema ang bawat gobyerno ng buong mundo. General Swaib, ang ating mga pinaghirapan, alam ko na nagbunga na. Lalo na dyan sa kapatid ko sa Sultanate of Maguindanao na nag-watch ngayon, Sultan Kayulawan Pandala Pasandalan. Stay alive, sinasabi ko palagi sa inyo. Doon tayo sa kanya. Bawat buhay, ialay natin sa kanya. Kaya hindi tayo dapat sumusuko. Ang katotohanan ay katotohanan. Barilin man tayo ng million times, babangon at babangon tayo para sa kaligtasan ng ating mga anak. Ngayon, naibalik na natin muli ang ating lolo, ama, ang ating pinakamahal na nagmula pa sa Seven Macdum. Pinagtawanan ninyo ang Seven Macdum. Apo Lakay is belonging to that level. The highest spiritual elders of the intergalactic power. Lahat kayo ngayong nanonood. Jojo, Victor, lahat kayo ngayon. Good luck. At least dito nakikita ninyo. Josefina. I'm just seeing you right now because natutuwa ako. Dahil ang bawat isa sa atin ay mayroong paraan para ipalaganap ang naging nangyari noong September 11 magpahanggang sa ngayon. Bukas, 29, magsasanib ang liwanag ng Saturn at Jupiter. Tandaan niyo intergalactic principle. The liwanag lalabas September 29, 2023. Ang supermoon lalabas mismo dito sa Singapore. Ganon katindi. Ang journey ni Queen, ang mission ni Queen. Hindi nyo alam na ako ay ginagabayan mismo nitong tatlong highest spiritual leaders of the intergalactic power. Jose Rizal. Tawag sa kanya in Christian,
Saiful Rizal o Hussein Rizal, Rasul sa Malay. Naka-record po yan sa predecessor of Law 101. Binaril. Yan katibay ang power ng mga dugo sa dugo ng lolo natin. Ngayon, kaya napapansin nyo, hindi ako nagbibigay ng takdang panahon o oras o minuto kung kailan ako lalabas. Dahil mula nung 11, kung pwede lang tadtarin ako ng pino-pino dahil nailabas ko sa buong mundo ang katotohanan na ang katotohanan ang siyang nagbigay lang liwanag sa sangkatauhan. Liwanag na kung saan mismo ang kabal, ang kadiliman, ay siyang mananagot. Sa 2,000 years, sabihin na natin kasama yung 60 years, na paghari-harian sa mundong ibabaw. Kadiliman, kabal, 666. Beware, mag-andam kamo dahil daghan na nagbahay-bahay, magbigay ng cellphone, magbigay ng 200,000 para maging member ng 666 na yan. Walang problema sa akin na yan ang gusto ninyo. Walang problema sa amin. Kahit doon na kayo dahil ang aking nilalakad ay ang kaliwanagan na kung saan ang code ng 999 isinangga sa kadiliman. Liwanag. Iyan ang ating kailangan. Good morning, Baites. Pakikalat sa buong mga indigenous people natin. Ayaw na mo umatras umabante dahil maiiwanan talaga ang dapat maiwanan. Lolo Rizal been my guide. When I was confused ng mga panahon na yon, isa lang ang ginawa ko. I prayed, sinabi ko sa taas, kung talagang kailangan kong umusad dahil wala akong pinanghahawakang testamento, dokumento, kailangan ko ng tulong. Give me a sign. Give me a sign. Na-mention ko na yan noon sa inyo. Yan ang nagpakita. Mismo yung picture na yan. When I started capturing, pinicturan ko sarili ko, harap, tagiliran, left and right. Ang lumabas, picture ni Lolo Rizal. Can you imagine? No, people claiming that they have inherited the wisdom, the intelligence of Saiful Rizal. If ever you have ganyan na mana ninyo, namana nyo ba ang puso na makatao? Namana nyo ba yung holiness of life? Namana nyo ba yung pakibaka ng lolo para sa inyo? Namana nyo ba na bawat sentimo na ibinibigay ay dapat ilaan sa tamang misyon? Namana nyo ba? Lahat kayo nagkukolekta sa ngalan ni Lolo Rizal. Manigas kayo. Sumpa, abutin ninyo. Buhayang matanda, ermitanyo, inkantado. The Incan spirit of Lolo Rizal will never allow you to do so.
uuurin kayo, buhay kayo. Tandaan nyo yan. Maraming nagsabi na lahat ng rebulto ni Rizal, kaya sila ang sultan. Manigas kayo. Manigas kayo. Now you are listening to me right now. I am not angry. I am not supposed to be angry because I know that I won over your claims. Nagiging claimants kayo mismo pagkatao ninyo, ginawa ninyo, kinlaim nyo mismo ang espiritu na kataas-taasan ng Lolo Rizal. Lahat iyang deuterium, lahat iyang BBMI, pasensyahan tayo, nandiyan sa Mindanao. Hindi po ako nag-uutos, dala-dala nyo rin kasi yung aking picture ng apo, picture ng lolo, picture ng kuya. Pero hindi man lang kayo naawa sa taong nagbigay sa inyo ng power and authority. Yumayaman kayo sa pangungulekta. Do you think hindi namin alam yan? Anong nangyari sa inyo? Kung kayo nakikinig sa tama, huwag na kayong mainganyo. Tingnan nyo ang mukha ni Queen at ang mukha ng mga liderato na yan. May puso ba sila? Hindi ako nagkukumpara. Pero inuuna ang sarili. Inuuna magpaganda. Inuuna na kailangan makalikob para sa kanilang pansariling interest lamang. Is that the mission that God wanted? Using Lolo Rizal? Lahat ng kayamanan ni Lolo Rizal sa kanila, Alpha Omega, Omega Alpha, lahat ng heritage account, lahat ng gold. Tingnan nyo. Kaya nga minsan, tingnan ninyo ang itsura na nagbablog kung sila'y angkop doon sa inuutos ng Diyos Ama. Kayo namang mga vloggers, you should realize na lahat ng pananalita, nakarecord po yan sa Lemuria, sa kalangitan. Meron kaming recorder. Kaya nga merong divine justice. Kaya nga ipinataw yan. Divine justice. Nasa Royal Decree 113 yan. Nakakita lang kayo ng gold. Nakakita lang kayong dokumento. You claimed it. Naklamarin nyo na kayo yan. Kayo ang sugo ng Diyos. Kayo ang chosen one. That is the temptation. Yan ang temptasyon ni Satanas. Ni si Roy. Tingnan nyo ang gold. G-O-L-D. Pag kinuha nyo ang L, God. Pagmamay-ari ni God yan. Kaya mula noon magpahanggang ngayon, si Lucifer, kiniklaim niya ang pag-aari ng Diyos Ama. Gold, L, siya yan. Kaya pinangalan ng gold. Ginto. Huwag kayong masilaw. Never, never kayo dapat nasisilaw sa mga iyan. Ngayon, ginagamit ninyo ang Lolo Rizal dahil inutos ni Bongbong Marcos at yung mga GCash, inuutos ko sa Interpol. Ito panahon ninyo, Interpol. Lahat ng heritage account, kung sino may hawak, Xerox man o original, sa ngalan ng Ferdinand Idralin Marcos Sr., aka Rogelio Madrid Abran, hulihin ang hindi isurrender ang mga iyan sa Mapilindo 2023. No more time. Mabait ako. Yes. Pero ang hustisya ng Diyos Ama, iyan, abangan nyo. Akala nyo biro pa rin ito? Akala nyo yaw-yaw lang ng yaw-yaw si Queen? Using the testament of the central bank, of the backup of 51263, this time,
will be arrested in the name of the sovereign court. Do you think UN will allow all these things? Yun lang inaalaw ng gobyerno ng militar para hindi matuntun ang katotohanan. Decoy. Lahat inuutusan. Mismo drug addict inuutusan mag-vlog. Just to destroy what we have done. Sino ang dapat hulihin? Packagers. Sinong nag-utos? Yan ngayon ang hulihin. Mapelindo 2023. As I instructed, ang hulihin, packager, programmer, mismo pusod ng Malacanang kung nagkasala dahil wala silang authority since 1986 that claimant sila eh. Inalaw na lang yan. Dahil hindi ako lumabas, hindi lumabas si Raja at Apo was not there and Ama Ali was not there. Just imagine. Sultan Johan Ikandao. That is Apo Lakay. He is alive. And I have given those with the same ACA. But they have belittled that authority and use it against me and use it to spread yung hindi tama. Lahat iyan is crap. Because you never listen to the truth and you let the lie rule your body and soul para i-present ninyo na kayo ang reyna, na inuto sa inyo ng Diyos Ama, na kailangan kayo ang masunod. Who is your Diyos Ama? Who is your God? Sino sila? That is the question that you should have to see for yourself. If you are indeed talking to the God who is the creator, even your body and your soul. Pero anong ginagawa niyo? Anong ginagawa niyo? For God's sake, you are misleading the people. Dapat noon pa, 2012, I was asking the Philippine government to declare and transform into Federal Republic of the Philippine Islands. What have you done? It was Gloria Arroyo. And then came Aquino. I've been seeing you. I've been going to Malacanang. I don't want to disgrace the name of the Philippines Federal dahil naging claimants ang Republic of the Philippines since 1986. Kayo mismo claimants. Mabuti na lang kahapon, inilabas ng Malaysia, the debunk claimants, 14.9 napunta sa wala dahil hindi kayo nakikinig. Still you are in the shadow. I will let you be out. In the name of Allah, in the name of God, the creator of all, ilalabas ko ang pinakatinain ninyo na kayo ang programmer, kayo ang packager, kayo ang nagharang, kayo mismo ang gumagawa ng misleading tactics to be able hindi matuntun kung sino ang ideklara dahil thousands of Sultan Sulu. Whose fault is that? Caretaker government. Because you were given since 1986 caretakership authority. From whom? From whom? The Sultan of Sulu that you used, abused, and that is still the basis ng konspirasiya. So saan kayo pupunta ngayon? Uurong kayo? Susulong kayo? Wala kayong mapuntahan. Because you cannot deceive anymore. Hindi nyo na malilinlang ang katotohanan. At kailanman ang katotohanan, hindi patatalo. Yan ang tandaan ninyo. Lolo Rizal existed before you were born. And yet,
You used him para sa inyong personal na claim. You should be aware na meron tayong mga limaya, meron tayong mga tao na nagre-record ng bawat gawa ng bawat isa. Ngayon, utos ni Queen, talagang ayaw ko lang umiyak. Dahil sobra na, tama na. Ika nga. Upon the declaration in September 11 and in September 21, wherein iniibsan ko ang hinaing ng bawat isa. Kung ikaw gobyerno, kung ikaw ay isang anak na sinasabi diyan na kailangan ka pangalan para makuha ang pera, wrong! You can never get the money at all. The martial law has been the way to destroy and to mislead the minds of the people. Ang martial law kagagawa ninyo. Kagagawa ninyo. In September 21, 2023, ang ginawa ko, pinakita ko na hindi na magagalit ang sambayanang Maharlika, ang sambayanang Pilipino, kay Ferdinand Idralin Marcos Sr., aka Rogelio Madrid Abraham. Kaming mga taga Maguindanao, tandaan ninyo, at the age of 7, tinututok ng sundalo mula tatay hanggang sa ilang anak para patayin dahil sa kalupaan. Dahil sino nag-utos? It's like the same what Duterte has informed the soldier. You are allowed to rape women. You are allowed to do what you want. Is that a leader? Because of this, napapasukan ng kademonyuhan. I have no fear to tell you the truth. Because Royal Decree 113 stands and the Royal Decree 112, 1111 is rectificatory form of governance. Biro mo, iuutos mo, you are the highest official supposedly to protect each and everyone. Marami po kaming mga kababaihan na namatay sa Lanao. At marami kaming nawawalang babae nang dahil sa inutos ng pang-rape na iyan. Now, can you tell me that all of you have seated in the government of Malacanang since 1986? Masabi nyo, you've been there because you had been really producing lie after lie in the pseudo-truth. Yun ang katotohanan, kaya nga dinoktor ninyo ang history sa bawat eskwelahan para ang maging masama si Ferdinand Idralin Marcos Sr. Inisip nyo ba yan? Masaktan ang masaktan dito. Pero ang inuutos sa akin, itama ang pagkakamali ng mga liderato. Dahil hindi nyo makuha ang gusto ninyo kailanman. Ngayon, I am being asked, can you stop the mind of the divinity in my pineal gland na nag-uutos, gawin mo ang dapat nararapat para sa sambayanang Federal Republic of Philippine Islands para lumabas ang grasya para sa lahat. Can you stop me? Jose Rizal, lolo ko po yan. Siya po ang nag-umpisa para magiging matatag ako sa mission na ito. Can you deny me for that? Kaya nga lahat ng kayamanan ng Lolo Rizal, walang may nakakuha. Dahil isang pitik ng kaganiran at kasakiman, you cannot get it. Iyan. Yan ang hindi ninyo nakikita.
When I am at loss in my documentation, they are there. And the good thing is, when in Islam, in fighting for Sulu Maguindanao, saan ko kukunin ang testamento? In lahat, sinunog ng UP para walang trace. Ninakaw ng mga sultan-sultan para sila makaklaim ngayon ng 14.9. How terrible. Paano kayo nakakatulong yan? Inangkin nyo ang hindi sa inyo. May-ari po yan. And here comes the good thing. When I have to elevate my mission, dahil natapos ko ang pagbaybay mula Maguindanao, the blood of Raja Sulaiman with Ama Pandala Pasandalan told me this way, anak, in Maguindanao, translated, nasa balikat mo ang Raja Kayan, ang Majapahit Empire. Matanda, sinigundahan ng inang Buhawi, bumaba at sinabi, pamangkin kita dahil pinsan ko ang iyong ina. Can you imagine? Gibrail, Siti Mariam, Mama Mary, Ina Pindalidayan, all the archangels, Ama Pandala, is blessed because his wife is Ina Pindalidayan. Now, can you tell me? I have so much soldier that you cannot see. That's why I told the military in Liguasan, Mars, be very careful. I already asked the packagers to remove them. Remove the soldiers there. Because that's the only way that you could put peace. Dahil nung kapanahunan ko at the age of 7, nakita ko sundalo ni Ramos ni Enrile ang pumapatay. Sino ngayon ang kasabwat? It's not Lakay. It's the claimant, Marcos. Buhay ka pa man nung Johnny. Please rectify yourself before the hell will give you the peace of what you have done. When I elevated myself in this mission, wala akong ibang puntahan kundi bumalik sa 7 Macdo. Pinagtatawanan niyo? As I told you, kung sino ang gustong pasukan ng ganito, magkiklaim kayo ng hindi kayo. Tandaan nyo yan. Be very careful. So, Tunko Abdurrahman Putra Alhads, give me the knowledge and abilities by popping himself in my screen and showing me where to find the documents. Now, who is then Tunko Abdurrahman Putra Alhads? If Lolo Rizal is the 7th Sultan by predecessor of law, and siya ang naging protector natin against the Spaniard, who is then Tunko Abdurrahman Putra Alhads? As I told you, they don't die. Walang kamatayan ng mga iyan. If you believe in these mysteries, learn and try to ask the blessing from the Creator, and you will be given kung anong gusto ninyo. Buhay na walang hanggan. Here comes Tunko Abdurrahman Putra Alhads. He disappeared in Singapore and established the United Nations in Hague, Netherlands. Ngayon sabihin niyo sa akin, what secret
Kaya nga yung mga nagkaklamar, kahit anong gawin nyo, punta kayo doon kay Gonzalo Stampa, punta kayo sa Madrid, Paris, just to claim. Tunko Abdurrahman is alive. In your hearts and in your soul. Because he is still the same as Hussein Kamaluddin in Brunei and Hussein Kamaluddin in Maimbong Sulu. Hussein Kamaluddin in Indonesia. Can you differentiate if you are really the blood? Kaya nga kayong mga taga-Sulu, kaawa-awa din kayo. May pumasok lang na nagyabang na tulungan kayo, and yet you destroy the morals of the queen, and I am the greatest na nakita nila. They don't know that queen is just sipping her lips on the eventuality that one day I can spell out the truth, and the truth will give you justice. Hussein Kamaluddin, Hussein Rasul, what do you think? Lahat ito, nakikita ng lahat. Nakikita ng mga kasama natin kung gaano katibay ang embodiment ng spirit using us all to be able to get the same target, and that is freedom. The freedom against poverty. Freedom from religion. Freedom from speech. Pero hindi ko kayo inutusan na lumampas kayo sa border kung saan hindi kayo dapat. Dahil lahat iyan, ang otoridad ay galing sa kanya. Hussein Kamaluddin is the father of Jamalul Kiram II, known as Sahibul Gari Abdurrajak, Sahibul Rey Permancha in Brunei, Sahibul Gari Abdurrajak in Maimbong Sulu. Ngayon, kiniklaim niyo, kayo ang taga Maimbong. Brunei is the little kingdom caretaker supposedly of the kingdom of Lupasum. Pero nag-failure sila dahil nakapag-asawa sila ng punong-puno ng kaganiran sa puso. At siya pa ang nag-sponsor sa Sabah standoff. Just imagine that. Grandfather tinuringan si Hussein Kamaluddin ng Brunei. Si Tunku Abdurrahman, same person. How could I prove? Because we don't die. Our DNA remains forever. Diyan kami lumalaban. Ngayon may DNA ba kayo lahat ng claimants? That's where you are going to be facing the severest punishment na ibibigay sa inyo. Hussein Kamaluddin, Jose Rizal. That is the grandfathers. And to think of it, Tunku Abdurrahman is the direct grandfather of Raja Mamay. Sahibul Rey Permancha is the brother of Dr. Abdul Gapar Abdurrajak, the father of Raja Mamay Abdurrajak. Bin Gamar, bin Abdul Gapar, Jamalul Kiram III. Can you deny that point? That fact? Can you still destroy that lineage of ascendancy and descendancy? Pataas, pababa, isa ang tinutumbok. Tamang lineage as heir and successor. Wow. Ngayon, nakikita ninyo kung gaano katindi ang nilalabanan mula noon magpahanggang ngayon. Nahuli. At least salamat ngayon sa Malaysia, debunk
ang Sultan Sulu na ginamit nila. Dahil yan ay programa ng Malacanang ni Muhammad Fuad, ni Alnas bin Abdul Ghaffar, ng ginamit ng lahat ng head of states ng Mapilindo 1963. Kaya akala nila makakakuha pa rin sila sa Singapore. Congratulations! Lahat po yan sarado. Sarado po yan. Kahit saan kayo pumunta, sarado po yan. Hindi pa rin ba kayo nakaka-intindi? It's all back to the mother account. Kaya nga sabi ko kanina, hulihin ang may hawak ng bawat account ng hindi sa pangalan nila. Pero kung sa pangalan nila, they have come to negotiate with the Mapilindo 2023. Kulong o susunod kayo? Kasi kayo ang nagpahirap sa bawat bansang binigyan ng otoridad ng Mapilindo. Kayo ang nagpahirap sa mga tao. Pinaasa ninyo. Lahat ng forms ginawa ninyo. May forms na doon, deuterium, BBMI, MUALSI. MUALSI, I told you. The SEC is trying to ask me now, what have you done? I am asking you to stop it, OFW, before I will give you my fair justice. Because you know what you have done. And that is still lupusum. You carry the name, but stop. Ang inyong sultan na sinabi ninyo ay yung may ballpen. Okay? Na lahat ng revolto, siya ang sultan. Kawawa kayo. This is the time that I have really to be strict and very powerful in saying to you, pinasukan ko kayo lahat para maintindihan ko kung gaano katibay ang pagiging isang kurado ng sovereign court, including the court of heaven. Matindi ito. Kayong mga reyna, Lady Mina Canuto, do not call me ate. When in fact, the first time that we met, the recorded how you laugh at me. It is already a start that you were given already the opportunity to follow the dark side. Don't ever try to say this. And I'm telling you, kung sino man ang Marcos ninyo, ilapas ninyo. Because the true signatory has already come out. And the world is happy. Karen Woods rather is happy because the true ones come out. Saan ba kayo papupunta? Oh, ayan, oh. Ayan. Ferdinand Edralin Marcos aka Rogelio Madrid Abram. In everything that we do, we should realize that all of them operated as one. And I am here to carry out that mission. I am not presenting myself, but I am validated. I am already here to implement divine justice. I do not need to be killing you. I do not need to be punishing you. There is the spiritual punishment that you yourself just be there and left your body when you are asleep. Do you want that? Yan ang hindi ninyo nakita. Nakatakda po yan, nakalagay po yan sa lahat ng Biblia ninyo, lahat ng tradisyon ninyo, lahat ng Quranic version nakasabi yan. Be with God, the creator of all. Huwag yung isan lang kaluluwa ninyo kay Satanas. That is the main reason that we have to be very careful. Kasi pag once na umako na yan dyan sa katawan ninyo, dyan mag-umpisa, you started to fight your mother, your father. You started to speak out bad things. You started to destroy the morals of others. You started to present yourself na ikaw yan, powerful ka.
That is already the sign na magiging isang follower kayo ni si Roy. Now, ano pa ba ang gusto ninyo? Kaliwanagan o kadiliman? Ngayon, lumalabas, kung kayo pauuto pa sa iba, nasa inyo na yan. Kasi binabaliktad nila. Ganito kasi ang nangyari. Bit-bit din nila ang larawan namin. Bit-bit din nila yung papo. At sinasabi kasama ako, si Queen never collects money. Ang kinukuha ko, yung para sa RCI at saka sa SIC. Yan ang protection ko sa inyo, yan ang protection niya sa akin, in the amount na para at least maayos ko. Pero yung iba, nasaan na yung pera? Ngayon meron pang nagbigay sa akin, yung pala kasama sila noong mga, pinaparecheck ko lahat ngayon. Yung mga nagka-question, isuli nyo yung pera nila, but they will never have the share. Kung ano man ang makuha at ibigay ni Apo Lakay sa atin. Tandaan nyo yan. Kasi ang apo nila, meron sila, kaya nga nilalabas ko kung sino yung mga apo nila mula sa Kiram, Talyano nila, at anyone, at ang Rizal nila. Kasi ito na ngayon, ang divino gobyerno, ang pagpataw ng sagrado na hustisya kung saan hindi ko kailangan pumatay. Alam na nila kung anong gagawin nila. You want the 20 magnitude na earthquake? You want that? You are blessed, Philippines. You are blessed people. Pero ang kapaitan ng tadhana, madali kayo makuha ng kunting pera. Cellphone in exchange of your soul. Biro mo, ngayon si 666 nagbibigay ng 200,000 para lang sa pirma ninyo. That means pag pumirma kayo, binenta nyo ng kaluluwa nyo kay Satanas. Yan bang gusto nyo? Ngayon marami pa kayo. Marami pa dyan. Kaya nga sabi ko, yan yung mga nagiging friends ko. No? Nakikita ninyo, what is the difference between the mission of Queen Helen Abdurrahman than those that are claimants? Kaya nga, tinuldo ka na ng Malaysia dahil alam nila, the true grandson is Raja Mamay. Tingnan niyo si Queen. Because I am sent to rectify the mistake of the past. Wala akong iniiwanan. Ang binigay sa akin ni Lola Fortuna Marcos Barba, Helen, gawin mo ang dapat nararapat. Kung ako hindi nagtagumpay, may dahilan. Pero ikaw, ang dahilan mo lamang ay labanan ang kasinungalingan. Why did the grandma told me that? Because alam nila, dugo sa dugo. Wala akong iniiwanan sa dugo ni Lolo Pacifico. But we have to honor and respect the man from China. That is Cadet Han. I am born to fight, and I am born as a winner, and I will never let down my ancient ancestor who has suffered so much dahil din sa inyong kabulastugan. Sino ang nagbigay ng gobyerno, otoridad? It's still us. Kaya nga naalala ko, 2006, 2007, kasagsagan na sana na matapos na. Pero, mas pinili nila dahil merong spiritual government, shadow government,
Na yan ngayon, yung picture ng babae na yan, kilala po namin iyan. Maski lawyers kayo. One thing that I am giving you, the immunity of the sovereign court surpasses even the Supreme Court of whatever government you have. That is the difference between you and us with Raja Mamay. And those people that I have given that special authority, the immunity that they have to move in accordance to what the Queen and the King wants for the sake of the entire humanity. Grabe, ano? Kasi hindi nyo nalalaman, hindi nyo nababantayan. Hindi lang yan ang nakikita nyong tatlo. The 72 kings of the day and the 80 kings of the night and the intergalactic power and authority imbibes into one in the protection of the Queen of the Universum Magnum. Now you tell me, mismo ang Raja Sulaiman makapagpatunay sa ligwasan, bumaba. Now you tell me, what authority do you have? Queens, kings. Dati ayaw nila gamitin yung kings, sultan lang. When I started using the kings and the queens, they follow. And yet, kung paano ako ginastos nila, because they have been fixated of what they believe. Kasi nga, ganito, ayoko man sabihin sana ganito eh. Pero ganito talaga eh. Sa kaliitan ng knowledge and abilities, nagiging mayabang. Yun ang tinatawag natin. You want to be me? You have to fight more. Because I am born already with all the talents and abilities that God has given me. Na para itong panahon na ito makalaban ako. Kaya nga tinago ako sa kumbento. Kaya nga si Mudsoil, kung paano niya sinira yung pagkatao ko, nandyan yan sa Facebook. Ang paano niya sinabi na ang sultan niya si Ramos. O di nalaman tuloy na sila pala Ramos, ang Sultan Sulu, na nagpaikot ng lahat ng pera at ang lahat na yan, naka-record iyan. Kaya nga, inventory. Mag-i-inventory ang World Bank. Mag-i-inventory ang lahat ng bangko. Saan kayo ngayon? Makakalusot kayo? Saan nyo tinago? Saan nyo nilabas? Paano kayo nagprinta ng pera? Every printing of local currency, meron po yung authority. Hindi lamang ang gobernador ng central bank. The owner signed for it. Sino ngayon ang owner nyo? Sinong sultan ninyo? Malaki ang sagutin ninyo. Mula 1986 magpahanggang ngayon. Now, tell me, are you still going on? Every day is a crime of conspiracy if you will not surrender to the truth. That is the difference. Because you are being given the chance. Now, ikot kayo ng ikot sa mundo. Finding the money. Finding the solution. Iyon pala, nakikipag-usap kung paano makipagsabuatan ang mga vaccine. Now, I thank my grandfathers na talagang nag-shield sa Pilipinas at sa buong Mapilindo dahil sa ginawa namang nilang program sa India na kunyari meron na namang virus. Now, this is my plan and strategy. Whoever creates that scenario of medical tyranny, of severe fear, that is already a crime against humanity. Ang mali lang ng sangkatauhan, they never stand for it. For fear of your life or for fear mabaksinan kayo. And I thank that lady nurse who really battled yung police, invoking the rights of humanity. Kayong mga natulungan namin. Pero iba sa inyo, ginawa ninyong negosyo.
Ngayon, binigyan ko kayo ng pagkakataon, kaya nasisira ang dangal, karangalan ni Queen. Dahil kayo ang nagnenegosyo, pero yung pera, binubulsa ninyo. If Queen is being supported well, do you think maghahanap pa ako ng paraan ng ganito? It was also your fault. And you are liable into it. Mahuhuli at mahuhuli kayo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Matindi. Kaya nga, lahat ngayon prepare for the eventuality. Gagawa at gagawa sila. Kaya nga, mismo ang kasundaluhan ng hindi nakikita mula Ligwasan hanggang sa Siyudad sa Araw, sa Limoria, sa Golden City, lahat po kayo, prepare. Kasi matindi rin si Roy. Lahat iyan na ilagay na sa kulungan ang pinaka number 1, pero itong 1 to 8 ay yung 2 to 8 matindi pa rin. At ang kasamaang palad, kasama pa yung mga nagpapabaksin. Dito nakikita natin, madali palang makuha ng dahil sa pera. Ang God nila, pera. Kaya nga, if you are with me, stay strong, stay humble. Stay as you are. Be good. Sumunod kayo sa patakaran ng liwanag. Pananalita at ang pag-ibig sa kapwa. Yan. Marami ngayon akong natatamaan dahil ang kanila pag-ibig sa pera. Mas mahal pa nila yung kotse nila pag nabangga. Mas mahal pa nila yung kanilang mga pusa, aso, with all the comfort than to give a piece of their money to the poor. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Marami pa tayong dapat malaman. Marami pa tayong dapat dadanasin. Dito sa panahon natin, the transitory is there. Pero ayaw nila bumaba, prepare. Kasi binigyan na sila ng notice mula 2009. Nagbigay na ako ng notice sa pusod ng Malacanang. Ngayon, lahat yan, may kopya ako, hahanapin ko. Ngayon, ang records ng Malacanang, dahil yan ang nagbibigay ng mga records doon sa kalaban. Now, kung sinong head niyan, you are answerable to me, the sovereign court of Lupasug Empire. Sino naman ngayon ang kasabwat sa Senado? May listahan din tayo niyan ng Kongreso, ng Kabinete. O bakit? Hindi tayo na-recognize nung time ng July 30, 2022. Bakit kaya? Dahil nga nagsilabasan ang dapat hindi ilabas at na-blackmail ang iba para itago ang katotohanan. But who are these people that needs to be answerable before the court? Yan ang gagawin ninyo, Interpol. Once I ask that, means implementation of divine justice. Didn't know who is Queen. Didn't know what lies beyond the mission that I have implemented, the divine authority. They are all there, trying to distort, to mislead. Kasi nga, siyempre, kulang sa kaalaman ang nakakarami. Kaya kung sinong gumagamit ng pangalan ko, pangalan ng Kuya Radja, pangalan ng Rap, ng Papo, without my consent, hulihin na po ng barangay captain. Barangay-based po tayo. Barangay captain, kapag hindi kayo nag-coordinate with this program, wala kayong IRA, wala kayong budget, wala na nga kayong sweldo eh. Hindi pa rin kayo nagtatanto, hindi pa rin kayo nakikinig. There is no money, there is no funds,
the circulating money na ginamit mula sa drugs, mula sa gambling, mula sa illegal, yan na ngayon, nauubos din yan. Magpaprenta sila, ngayon ang hinahabol ko, yung 2 billion US dollar na royalty ng totoong Sultan Sulu. Nasaan yan? Now, stop bickering me. Ako yung dapat ang magsabi sa inyo. Pero kasi talagang hindi nyo naiintindihan na masakit sa akin. I am being grilled by my ancient ancestors. Now, kung sino yung nagkukulam sa akin, I told my family, doble. Kung sinong gumagawa ng mga rituals, doble, ibalik para maging baliw sila. Kasi dito nakikita na ninyo. Every time that you do the rituals, kadiliman na ang pumapasok sa inyo. You don't even realize that. You thought you are helping me now. You are helping the devil, the Satan, to go against me and to go against the mission of light. Kaya nga antindi, no? Ngayon, makikita ninyo, marami akong kaaway. Yung kaaway, nakakatuwa sa kaliitan ng utak. Akala nila hanggang dyan lang yan. Sorry po Never ako ganyan. I would always respect each and every individual. Kaso lang napasukan kayo ni si Roy Kahit anong gawin ninyo. When I started looking, when I started checking, ang kasama niyo pala kalaban. Ang kasama niyo pala, behind that, is still continuing the forex trading. Nalalaman namin. Ngayon sabihin niyo sa akin, pinagbibigyan niyo sila. That means all along, you betrayed already my trust and confidence. I hope you understand what I am saying. Mahal ko kayo lahat, pero pagdating sa katotohanan, hindi niyo pwede. Ako linlangin. I have my dignity, integrity that you blemished. Dahil mas ginusto ninyong ako isa lang sa kahihiyan, kayo nagpasasa sa kayamanan na hindi naman dapat sa inyo. I've been helping quite a lot to release the funds, yes. Kaya nga ngayon, lahat ng inutangan ko, mag-antay naman kayo, please. Mas gusto nilang mahihilagay ako sa kahihiyan, pinagtatawanan pa nga ako Ito kasi ang ginagawa ng demonyo. Lalo nilang dinadagdagan yung kahihiyan ko at ayaw nila tulungan ako, mas gusto nilang ilaro sa kagustuhan nila para lang malubog ako lalo sa utang. Now kayo namang tumutulong 150 pesos, isaalang-alang ninyo na matatalsik kayo at mawawala na kayo sa akin? Just because meron gustong magbigay sa inyo, lalo na yung programa ng BBMI, na hindi naman yan kay Kuya. Kuya is very good, trying to help. Pero kayong mga inutusan, Jovelyn, tama na. Kung sinong backup mo, malalaman din yan. Kayong mga nagsuporta dyan, na walang alam na ang elders na sumusuporta dyan, tama na. Dahil kasama ko kayo. Gayon tama na rin yan yung mga nagsusukat ng mga kalupaan. Ayusin natin sa tama. Kasi kawawa kayo. Ang kawawa dito yung mga lolo na nag-uutos sa inyo na nawawala ng respeto ng ibang tao dahil napagkakamalan kami pa ang scam. Government of the Philippines, lalo na ang barangay, lalo na ang CIDG, DILG, learn the art of catching the real culprit. Yung mapagkunwari, pretenders, yan sila ang dapat. After na nag-debunk ang claim ng Sultan Sulu sa Malaysia, tapos na po ang paghari-harian ng BARM. Nagkamali kayo. Dahil alam namin kung sinong sumusuporta sa inyo. Kaya ako nagmisyon, nagpakababa, nagpakatanga-tangahan para malaman ko kung sinong dapat hulihin. Now, it's good. Dahil namatay na yung sultan na kasama ng Malaysia. Now, pag hindi pa, unti-unti, lahat kamatayan lang naman ang hatol. As I told you, kaya ng divine justice, hatulan
na hangin lang ang mawala sa inyo. That is the main reason why I am telling you right from the start, obey the rule of the royalty, na kung saan yan ang magbibigay sa inyo ng kaginhawaan. Hindi namin kayo pinipilit, pero pagkusa ninyong idiretso iyan, isang putok lang naman ng butan yan, di ba sinabi ko sa inyo? Continue supporting the lie. Continue supporting the illegal government. Continue supporting. And I told the military, saan kayo kukuha ng pang-sweldo nyo if you will not follow the rule? Because right from the start, ang nangyari kasi sa sobrang kaganiran na sila ang maging hari ng buong mundo, talagang pinatalsik nila ang pangalan ng Marcos sa Malacanang. But Marcos then, operating as 7 faces, pero sabi ko nga sa inyo, may dahilan. And ako magpapatunay, the good and the bad in it. Because this is what the divine dictation has to be. When I was in China, I was told by the grandfather that I have to be given at least 5 duplicates ko. But I told the grandfather, I don't want the same error, the same mistake in the past. Kaya si Queen nagiging matapang. Hindi nyo lang alam kung gaano kahirap, gaano katindi ang pasakit na dinadaranas, katawan, lahat ito, no? So, operating as in the nothingness. Ngayon, humingi ako ng saklolo, pinagtatawanan. Pini-question, kung ako ito, bakit hindi ko ma-withdraw? And I really told them, why should I withdraw? When in fact, the cabal is trying to find the solution through technicalities. If you have to deceive me, this is what I'm gonna do. Every deceit that you give me, I will triple the punishment that will befall on you in the name of the divine justice. Sobra na kasi. Sobra na. I am not vindictive, pero kailangan kasi ilagay sa inyo. Kasi nakakatuwa sinusuportahan niyo yung mga siraulo para i-mislead, i-divert, na in fact naayos na. Instead na sumunod na kayo, nagpapakamatay pa rin kayo to pretend na kayo ang signatory. As I told you, all the accounts must be confiscated now. Bakit? Dahil iyan ang nangyari kung saan maraming nagkaroon ng desire to own even the backup. Ilalagay natin sa tama kasi no one can get it. There are still secrets in every account. Hindi nyo pa rin yan makuha. Ilan na kayong pumunta sa bangko, sa World Bank, sa UBS? Nakakakuha ba kayo? Buhay ang may-ari, buhay ang matanda. That's simple mathematics. Buhay. Kayo claimants. Which is more important? The owner or the claimants? Kahit anong gawin ninyo. Kaya nga, tama yung sinasabi na ng mga kasama. Paligis na lang magpison para intawan na matapos na yung claims ninyo. In all our lives, we keep on saying to you, face in, heirs and successors by virtue of direct lineage, by virtue of the living witnesses. Now, 2 na, 3 na ang aking witnesses. Ano pa ang gusto ninyo? Wait until that I will put you all into jail. That is the reason why I am in a hurry. And I told my people, it's not anymore the bank that matters. It is you people. It is you that would like this country to be great again. Start from you. Kaya nga nilagay ko yung special order na yan. Ang special order na yan, hindi yan pinagpakakapirahan. Hulihin kung sino nagkakapera yan. Pagtulong-tulungan ang pagpapaprint, pero hindi yan binibenta. That is your life in support to the new generation. Ngayon, kung sino pa yung mag-debate dyan, hulihin. Interpol, sinabi ko sa inyo, when you face me, ako pa yung bibigyan nyo ng kamalian. Nagkamali kayo kasi kayo mismo, hulihin ko pa
because of the Rule 36. Now, those people that would like to belittle that authority from the forefathers, please try to follow now. Kasi kahit anong gawin ninyo, wala kayong mapupuntahan. Susulong kayo, kulong. Uurong kayo, kulong. So saan kayo pupunta? This is now the time that we have to do it on the manner of clemency. Pero hindi. Marami kayong pinatay lalo na sa vaccination. Kung hindi naging masigasig si Queen, mas marami pang tatapon ninyo. Bayaran lang ninyo ng konti dahil sa pera na binigay sa inyo. How evil you are. Lalo na yung mga doctors, nurses, hindi kayo nakakatulog dahil alam niyo yung totoo. And forever and ever, you will carry that even in your grave. Because you follow. Ang sinumpaan natin as healthcare providers, save lives, not to kill. Saan kayo ngayon hahanay? Lahat ng pinatay ninyo just because of one injection, you will be liable into the eyes of God, the Creator. You are not the Creator. Only the Creator can take life. Hindi kayo. Kaya nga dito nakikita na natin. I was talking with the grandfather. I said the first thing that we should have to rectify are the lawyers. Kasi ang lawyers, ang may pera, mananalo. Ang mali, basta may pera, mananalo. It becomes the custombre na ng mga lawyers. Ngayon yung mga pulis, para umangat sa pwesto, planting of evidences, o kaya gagawa ng istorya para kilalanin sila. Kapulisan palagi ang kawawa. Kaya nga kung ako sa inyo, hubarin nyo na yan. Meron akong uniform. Pinagtatawanan ninyo, ang hindi nyo alam, kami ang nagpapasweldo sa inyo. Alam nyo ba yon? Ang account sa central bank na ginagamit para iti-trade, para magkaroon ng pera, para makaprenta ng pera, para meron kayong sweldo, di ba kayo nahiya sa amin? Tapos kami pa ang minamaliit ninyo. Kayo namang nasa Malacanang, kayo namang sa Supreme Court, hindi nyo pa rin ba naintindihan? Time comes, kunti na lang. And you will see. Now, natapos na ang claim. Na-debunk na ang claim ninyo ng 14.9 ninyo. Ano pang gusto nyo? Nahuli ko kayo when I was in Sulu. Biro mo, gagawan nyo ako ng mali. Ang hindi nyo alam, binigyan ako ng Diyos, ng talento that I could even read kung ano yung next move ninyo. Wow! Grabe kung paano nila binabayaran ang maute para magkaroon ng giyera, paano binabayaran yung mga ustads para magkaroon ng stand-up, yung pagla-stand-up, and yet, nandyan pa rin sila sa pwesto. Okay, ano ngayon gawin natin? Sambayan ng Maharlika, Philippine Islands. Are you going to follow them? It's okay. No problem. You follow the rule of the caretaker government. Okay pa rin. Kasi since 2015, legal po ang pamamaraan. Meron tayong dokumento na parallel governance. Dahil wala ng police power ang Amerika. Wala nang mapilindo in 2013. Inantay ko lang matapos ang Carpenter Agreement. Dahil wala na silang authority over the procedure of arresting the royalty. Kaya kayo, nagmamaang-maangan ng mga kapulisan, hindi nyo pa rin naintindihan na may batas ang soberenya. The Royal Decree 115 will be there to redirect, to
rehabilitate, to restore the true peace and order. Papo, peace and prosperity against poverty and oppression. Or papo, the union of the Royal Philippines against police oppression. Kasi gagamitin nila iyan. Kasi gagamitin na naman nila itong vaccine. Gagamitin na naman nila ang OPAP. Kaya sinasangga ko ang OPAP Pro. OPAP Pro or Papa? Because you are kayo yung implementer ng kasamaan eh. Nang dahil sa inyo maraming namatay. Alam niyo yan, Secretary Galvez? Now, in the court of law, in the court martial, you know what is going to happen. The command of responsibility. Marami kayo. From top to bottom, from 1986 up to now that you don't even care to negotiate. Do you have still to negotiate or just scrap it up? You don't know the power of the Queen? The Queen is girded towards truth. Lalabas lang naman natin ang katotohanan. Di pa paano yan? Ang pinakatago-tago ninyong sekreto, I told already the elders in the past, kailangan mag-move na kayo. And I have given you a lot of letters. Now the thing is, we are looking for that. And I have given you the pictures, right? Ngayon, I am going to Indonesia. What can you do? The Indonesian royal family knows who is Queen because of the Bulungan. We have our own family. Ngayon, ginamit ninyo si Sultan Jamalul Kasimuddin. Okay? Ngayon, ang lolo doon sa Bulungan is asking, why I have not come yet? This is the reason you don't even care. That Queen has been going from one place to the other to suit what the divine journey that has been laid down for me. As the Queen, I am not fearful of anything because I know I am guided by the Spirit of God, of Allah. That every one of you, nevertheless, felt that kayo pa rin ang masusunod. Pero dito sa atin ngayon, nakikita ko, behind the three ancient ancestors that are alive before us, kasi pwede sila maggamit. Lolo Rizal to Tungko. Tungko to Ferdinand Iderlin Marcos Sr. Then you will see that Apo will rule again in the premise that his mantra in the past, he wants the country to be great again. The world will be coming to Philippines, bow down to the truth that we were the ones who give them their country. Tayo ang nagbigay ng independensya sa kanila. By virtue of the United Nations from Hague's Netherlands, you will see the difference. It's not the one from New York. And I call for my Jewish community, the blood of our Blessed Mother, come into one. I am still the Queen who is asking you to unite. Ang iniwan ng mahal na ina ang siyang mananalo. Kaya kayo na inuutusan gumawa ng kasalanan, tama na. Kayong mga tao that hindi nyo nakikita na ginagamit kayo para sa ibang movement, stop and listen now. Dahil kayo ang mawawalan. Ibig sabihin, ginawa ko lahat ng aking makakaya para mailandad ko ang kasinungalingan. Sana naman, bigyan na ng pagkakataon, sagipin mismo ang inyong mga sari-sarili. Yung kahihiyan ninyo. Kaya nga sinabi ko sa inyo, kasi kapag si Roy ay namugad na sa inyo,
kahit tatay, nanay mo, wala ka ng respeto. How much more kami? Yan lang ang palatandaan. Dahil si Roy will always find a way to distort the relationship of the family. Makinig na po kayo. Before it's too late, buhay si Apo. And I have to reiterate my message to Bongbong. You know what to do. Alam mo rin yan. Sana bigyan mo na ang sarili mo ng pagkakataon. Go to Bataan. Nag-iintay si Kuya. And from there, we start talking. Okay? From there, you will see what is next. Kasi dito, hindi ito ibig sabihin kayo lang ang may karapatan. May karapatan din kami. May karapatan ng bawat isa dahil nakatungtong sila sa soberenya na iniwan ng Diyos Ama. Ang lupang pangako, ang perlas ng silangan. Maraming salamat po sa inyo. Naway, bigyan kayo ng lakas ng loob. Bigyan kayo ng magandang pag-iisip at magandang pamumuhay para dito sa susunod na hakbang natin ang pagbigay ng dapat nararapat para sa bawat isa. Intay ng kunti dahil na-delay tayo dahil sa claim ng 1986 magpahanggang ngayon ginamit ang BARM. Ang BARM, ang dating ARMM na kung saan sinuportahan ni Ramos, ni Enrile, ni Trillanes, lahat po yan sila. Nakasaad po yan sa testamento na kung saan ginamit nila ang Amerika. Ang claim ng Amerika na kung saan si Jamalul Kiram II claimant na yun mismo si Lolo Amirul Umra. Si Lolo Amirul Umra, si Sultan Bantilan ang umaksyon ng pinatay nila si Ama Ali, pero Jamalul Kiram II, pero ang totoong Jamalul Kiram II umuwi ng Brunei at namatay doon ng matanda, hindi in 1936. Pero mukha sa mukha, paano ko natutuntun iyan? Dahil in 2009, in September 29, 2009, diyan ko nakita mismo sa Office of Muslim Affairs na ang mukha ng Jamalul Kiram II at ang gumamit ay si Amirul Umra. Ngayon, totoo, kasinungalingan, saan tayo? Kaya natugma-tugma ko at awa ng Allah na ayos natin at nailagay natin sa tama. The true grandson, the true Sultan of Sulu and North Borneo is Raja Muhammad Gamar Mamay Hassan Abdul Rajak, Sharif al-Sultan Gamar bin Abdul Ghaffar. BARM, if you want to straighten up, go to the right people, to the right government, and to the right way of procedure in the name of Allah. Diyan tayo. Iniwan sa akin ni Kaka Haji Abdullah ang MILF. Iniwan ni Professor Normis Wari ang MNLF. Iniwan ni Kaka Umbrakato ang BIFF. Now, pangalan lang sa inyo at ang kinukuha ninyo puro Kristiyano. Tandaan nyo yan, alam din namin yan. Puro balik Islam. Pero ang totoong Mujahidin, totoong MNLF, totoong MILF, BIFF, lahat ito ay noon pa nag-antay lang kay Queen para dumating ang kahanda, dumating ang kamaksuran. Ginawa ko lahat. Dokumentado, silyado. The 476, nandiyan yan sa Senado, Kongreso, sa DFA, sa Office of the President. Hanapin ninyo, dahil dyan ko kayo lilitisin. Yan din ang dokumento kung bakit ninyo na-implementa ang framework agreement. After ng framework agreement, gumawa kayo ng Manila Accord. Pinalikas niyo ako, and Radya, with the knowledge na ma-collateral damage kami abroad.
Pero hindi kami pinabayaan ng Allah. Nakauwi kami ng buhay. Maraming salamat, packagers. After the Manila Accord, inimplementa ninyo together with the religious groups, with the bishops, the Bangsamoro Basic Law. And now, ginawa ninyo to ratify it together with the Supreme Court, the Bangsamoro Authority ninyo. But all of this come to nothing because authority from ownership and authority from the claimants will never win. This is what I have been telling you a long time ago. I have faced every adversity. I have faced even death because you will not listen. I have faced a lot of framed up, talagang grabe, ambush. Pero nilagpasan ko lahat yan. And the worst thing is, when you succumbed me into COVID, grabe yun. Grabe yun. But God will never allow me to die because I know what to do. President Duterte, you are still a claimant president. Dead or alive, you are liable. All of this, as I told you, even posthumous from 1986, you are liable. This is divine justice. Hindi nyo naintindihan in the past that you thought I am just a fickle-minded trying to claim. I never claimed at all. I am born as an Abdurrajak. Hindi niyo alam kung paano ako pinalaki. At hindi niyo rin alam kung paano ako nagkaroon ng misyon na ito para matuntun ko ang kasinungalingan and the evil of war and chaos that you put it up. Martial law has been sticking in my mind ever since. How I tried to find a solution kung sino ba talaga ang gumawa. And now that we know, is it still necessary just to be there? Rectify, that is the essence of the royal decree. Rectify yourself. And start a new beginning. That's why all of you who are claimants, all of you bloggers, and distort the truth, you are also liable, you are contributory to the crime of conspiracy done by the Marcoses that are claimants. Because we are not Marcos. Remember as always, the true name remains forever. The code is the code. Chamalul Kiram is a code. Ferdinand Hidrolin Marcos is a code. But there is something beyond that you would understand. That the true identity remains forever. Kaya nga maraming nagki-claims because they didn't know the real eccentric, the vortex of the truth that will erupt into the world. And that is tomorrow, we know, with the supermoon rising from Singapore. And I am here to witness that. And you will know that that is the signal, that is the light that will illumine the darkest of the world of lies. Truth will set us free. Now, if you people will not still believe, it's up to you. But the lie has been uncovered. And the truth that has been buried for centuries has been unraveled and now exposed into the world. I call to you, caretaker government, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., come into the open. I call all the cabinets, examine
I call the armed forces of the Philippines. Have you ever been given justice? I call for all the departments, especially the health department, review your code and review if you can still hold on against the government of the divinity. My soldiers are not seen. I know that I had been doing it, and as I've been telling you, every propaganda, every crime of conspiracy, before it is happened, it is known already. Precisely in 2009, I have laid down already my roadmap: peace, defense, economic development, healthcare and learning program, and renewable energy. And behind all of those are the assets, the buried assets, the black gold, the gas, the oil, and deuterium. Precisely, I am telling you, who holds the gold, who holds the black gold, who holds the asset is the king. In this light, I'd like to remind all of those claimants using the deuterium, using the oil, using the gold backups, using whatever they want just to collect money. Stop now before the rule of law is enforced into you and no more coin to fight for you. I have done my assignment. 14 years is more than enough for me. I am not also like you that I have to be more patient. Grandfathers, I am still human, and my bodily components are also crying for at least a little vacation. In this life, I know that being sent and being chosen by you is indeed a privilege, a gift. And I know you are listening. I make you win. Pinanalo ko kayo para magampanan niyo muli ang inyong kaharian para sa sangkatauhan. The weakest part of me cries out, and I know that I had been recovering, and this recovery means that I have to embark again, a new beginning, a new phase of the fight of the new generation. I call for peace, I call for prosperity, and I call for each and every one to be humble. Follow the light. Follow those that say that light is more important being living in the dark. My life has been given for humanity, but I have still a part of me that I need to preserve for the sake of my children. Be with me and be the bearer of freedom. Be the bearer of peace and prosperity. If I am you, find the light, because the light will give us a life full of
love. Nakikita ng lahat. Hindi basta-basta ito. Alam ko marami tayong pinagdaanan. Lahat tayo malalapit sa puso ko. Marami tayong mga dapat ayusin. That even those that had been hurt most are the families of Kuya Raja. Now that the claims has been put an end, all I want from you is stop claiming. And Alnas has to face the truth and to face justice. And all the packagers, programmers, all of those that supported him will be put into justice. It is not me talking. It is the mother that had been asking you a long time ago. Bow down before the throne of the Father, because he is the one that will implement divine justice in this era of the golden age. Medyo nakakahalong kalungkutan dahil marami akong kapamilya na masagasaan. Subalit hindi ako nagkulang at hindi ako nagpabaya dahil lahat tayo may kaparaanan. Ibig sabihin, dito natin makita na ang pagkakamali kailangan itama. Sumunod sa batas ng soberenya para wala na tayong agam-agam, ang grasya ay matatamo ng bawat isa. Maraming salamat! God bless everyone. Allah bless you all. Masalam.